Magandang araw, Hatis! Grabe, ang tagal din pala nating hindi nakapag-voice over. Pero gusto kong malaman nyo na ang saya ko ngayon. Dahil meron tayong panauhing pangdangal. So may makakasama nga tayo today at yun ang aking longtime friend. So last time nga, pinag-uusapan namin kung ilang years na kami magkaibigan. And now I realize na since 2015 pala, magkaibigan na kami. So it's like almost 11 years na yung friendship namin. So we were in college at that time na nag-start yung friendship namin. Pero third year high school pala, magkaklase na kami. Kaya sobra talaga namin pinaghandaan yung pagpunta niya rito and I hope na na-feel niya yon. Kasi alam niyo na habang umiidad tayo, nababawasan yung mga friendship natin and we want to make sure na yung naiiwan is talagang genuine sa atin. So, ang ulam nga pala namin ngayon ay butter shrimp at ito yung gusto naming ihanda every time na may bisita kami. Nakakatuwa din talaga tong asawa ko kasi napaka-supportive niya. Every time na may bisita ako, gusto niya ma-make sure na yung ihahanda namin is masarap at mag-e-enjoy yung bisita ko. Going back sa friend ko, napakalaki ng utang na loob ko sa taong to. Kasi back then, when I was in college, muntik na akong huminto sa pag-aaral. Back then kasi, nung kasagsagan ng pag-aaral ko, biglang humina yung kita ng tito ko. Halos wala na kaming makain, kahit pamasahe wala na din. So, wala na akong babaunin sa school. Kaya nag-text ako dito sa friend kong to. Sabi ko, Port, hindi na ako makakapasok sa school kasi wala na akong baon, wala na akong pamasahe. So, mag-i-stop na ako sa pag-aaral. Kasi feeling ko kailangan ko na magtrabaho para makatulong. Which is yung school kasi medyo malayo. So, wala na kami makain sa bahay, wala na rin akong babaunin. Paano pag nag-break time, wala akong kakainin sa school. So, sabi ng friend ko ganito, since ang pamasahe ko naman mula sa inyo hanggang school ay 10 pesos kapag naka-tricycle, mag-bus na lang tayo. Kasi pag nag-bus tayo, 5 pesos each lang. So, makakarating tayo pareho ng school. And then, kapag break time na, ilibre niya rin ako ng lunch. So, bale yung bibilhin namin yan, tig 5 pesos lang na kanin, tapos tig 10 pesos na siomai, something like that. So, technically, pinaghatian talaga namin yung baon niya for like a few months, I think. At hindi pa nga dyan nagtatapos yung pagtulong sa akin ng kaibigan kong to. Nga pala, hindi ko nabanggit din, nakaklase ko rin siya during our college days. So, nung graduate na kami, nag-separate na muna kami, naghanap kami ng kanya-kanya namin trabaho. Hanggang sa na-hired ako as an office staff, ganun din siya. Pero ang alam ko, few days lang yung tinagal niya sa work niya because of her personal reason at ako naman ay tinapos ko yung contract ko for 6 months. So, after niya umalis sa office work niya, nag-BPO na siya. After ng contract ko, sumunod ako sa kanya sa Manila para mag-try na maging call center agent din. Nung pumunta ako sa kanya, meron lang ako yung last payment ko, pero wala akong ipon. Siya na naman sumagot sa akin at tumulong. Siya nagbayad ng bahay, ng tubig, ng ilaw, ng pagkain namin. Even budget ko nga sa pag-apply for 2 months sa kanya lahat tsaka yung mga pinapadala ko sa aking pamilya kapag humihingi sila. Kaya ganun ko na lang ipagmalaki tong kaibigan ko to sa mga ka-team ko dahil sabi ko siya yung tumutulong sa akin at napakabuting tao ng kaibigan ko. Kaya masaya ako na after few years, nagkaroon ulit kami ng chance na mag-reconnect at makapag-bonding, makabawi dun sa mga years na hindi namin nakita ang isa't isa. At finally, mapaghugas ko din siya dahil dati ako lagi ang tagapaghugas ng barkada. Just kidding! Mahal ko tong kaibigan ko to. I'm really grateful sa aming friendship. Ikaw, anong kwento ng mga kaibigan mo? Share mo nga dito sa comment section and don't forget to follow me na din para magkita-kita tayo sa mga susunod kong videos.